Nananatili sa Pilipinas ang dalawa sa pinakamalakas sa kagamitan ng Amerika at gagamitin pa sa mga pagsasanay. Samantala, inaalam na ang pinsala sa pagsadsad sa bahura ng isang Chinese maritime militia vessel malapit sa Pag-asa Island. Narito ang report. Magsasagawa ng environmental damage assessment sa bahura kung saan sumadsad ang isang Chinese maritime militia vessel malapit sa Pag-asa Island. Inihahanda na ito ng Philippine Coast Guard, katuwang ang iba pang mga kinaukulang organisasyon upang magkaroon ng sapat na pagsusuri sa ecological impact ng insidente. Lalo't sakop nito ang territorial waters ng Pag-asa Island sa West Philippine Sea. Nangyari ito noong Sabado sa Pag-asa Reef 1, tinatayang 1 nautical mile mula sa Pag-asa Island, at posibleng natangay ito ng malalakas na alon dahil sa masamang panahon. Rumesponde ang PCG para maiwasan ang posible pang maging pinsala, ngunit walang naging tugon ng barko sa radyo bago nito tuluyang naialis ang sarili sa pagkakabahura. Noong nakaraang buwan, 41 barko ng China Coast Guard at PLA Navy ang namataan sa Bajo de Masinloc, Ayungin Shoal at Pag-asa Island. Kamakailan ay nagpahayag ng pagkondena ang European Union sa mga agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Inalmahan ito ng Embahada ng China, kung saan sinabihan pa nito ang Pilipinas na huwag idamay ang external forces. Sumagot naman ang Philippine Navy na ang China ang dapat na umalis sa maritime zones ng bansa. They are the foreign power interfering in the West Philippine Sea. Their illegal presence, their coercive and aggressive actions, and their deceptive messaging have been the cause of all the turmoil in the West Philippine Sea. As our Secretary of National Defense mentioned, they have not received any support from any country of their actions in the West Philippine Sea. Samantala, mananatili ang Navy Marine Expeditionary Ship o Nemesis missile system ng US sa Pilipinas para sa marami pang pagsasanay. Pinakahuli itong ginamit sa isang simulated live fire sa kamandag exercises sa pagitan ng Philippine at US Marines na unang itinampok sa Balikatan exercises. Giit ng Navy, bahagi ng deterrence ang deployment nito sa bansa, kung saan dati na rin itong pinuna ng China. The presence of the Nemesis in our country is only a deterrent to anybody who intends to conduct illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions against the Philippines. Otherwise, it's just a military equipment that we use for training. Kinumpirma rin ng Philippine Army na nasa bansa ang isa pang makapangyarihang armas ng Amerika, ang Typhoon Missile System. Higit isang taon na itong nasa Pilipinas na ginamit bilang orientation sa ating mga tropa sa ganitong uri ng mga kapabilidad. Lalo't isa ito sa mga planong bilhin para sa AFP. You just don't learn it one time. You have to be well-versed with the equipment. There are upgrades. We also learn those upgrades. We cannot stagnate when it comes to technology development, especially in this type of platform that is technology-based. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.